Kapatid, isa sa mga pinakapaborito nating Bible verses ay yung Matthew 6:33 na kung saan sinasabi ng Panginoong Jesus na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. If you're wondering kung ano ang ibig sabihin ng bersong ito, stick around because in this week's episode ng pag-uusapan natin how to seek ye first the kingdom of God. That's coming up here on Pursuing the Savior. What is going on? My name is Archie and welcome to Pursuing the Savior. I'm a pastor and a writer, and I have a passion for helping people understand the Bible and find their way back to God. And that's what this channel is all about. If you're new to this channel, please consider subscribing and hit that little notification bell so you won't miss a thing. And if you're watching on Facebook, don't forget to like or follow our official Facebook page, Pursuing the Savior. Let's get started. Marami sa ating mga Kristiyanong Pilipino ay kabilang sa mga low-income families. Ang sabi nga ng Philippine Statistics Authority ay merong 58% ng mga Pilipino ang kabilang sa sektor na ito, habang merong 40% naman yung maituturing na nasa middle income bracket. And then, meron lang 1.4% na mga maituturing na mayayaman. According to the Philippine Institute for Development Studies, para maituring na isang mahirap na pamilya, ang isang pamilyang Pilipino na may 5 miyembro ay meron kang monthly income na 12,082 pesos. Ngayon, kung mas mataas doon ang iyong kinikita, like twice up to 12 times of that, ibig sabihin ikaw daw ay nasa middle income family. Nevertheless, tayong mga Pilipino alam natin kung paano ang maging mahirap. At some point, naranasan na natin na tayo ay maputulan ng kuryente o ng internet kasi wala tayong pambayad. O kaya hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng pambayad ng tuition. At minsan nga, hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng makakain mamaya. At madalas, ang kinakain natin kung ano yung ulam natin kanina or kahapon. At minsan, walang ulam, tubig at asin lang. Ito ay ilan lang sa mga tipikal na istorya ng mga pamilyang Pilipino na nakaka-relate tayo kasi in one way or another na experience natin mamuhay sa kahirapan. At alam na natin na kapag tayo ay mahirap, ay hindi maiiwasan, lalo na ng mga nanay at ng mga tatay na magkaroon ng mga alalahanin at dahil dyan ay nai-stress out tayo. Therefore, ang ating video for this week ay may kinalaman sa pagkakaroon natin ng kapayapaan ng isipan kahit hindi natin alam kung ano ang gagawin dahil tayo ay namumuhay sa kasalatan. In this week's episode, my goal is to help us find peace in the midst of financial difficulty. And for this one, tayo ay magbabasa mula sa Matthew chapter 6, verses 31 to 34. Therefore, do not be anxious, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. Ang huling bahagi ng Matthew chapter 6 ay yung concluding part ng sermon ng Panginoon tungkol sa anxiety. It wouldn't be wrong kung sasabihin natin karamihan sa mga nakikinig sa Panginoong Jesus ay mga mahihirap, lalo na sila ay nasa ilalim ng kapangyarihang Romano. Pero sa kabila ng kanilang kasalatan, ay sinasabihan sila ng Panginoong Jesus na huwag silang mag-alala tungkol sa kanilang mga basic na pangangailangan. To make His point, ay sinabi ng Panginoong Jesus na maging mga ibon ay kanyang pinapakain at mga bulaklak, yung mga lilies, ay dinadamitan niya ng maganda. And He also said na silang mga anak niya ay mas mahalaga kaysa sa mga ibon. Again, ang sinasabi ng Panginoong Jesus ay huwag mabahala or do not be anxious. Ang salitang Griegong merimnao ay nangangahulugang to be stressed out with worries.
Dahil nga sa kahirapan ng kanilang buhay, marami dun sa mga tagapakinig ng Panginoong Hesus ay preoccupied ang kanilang mga isipan sa mga bagay na kakailanganin nila sa mga susunod na araw. Ginamit ng Panginoong Hesus ang salitang Gentiles to refer to people na hinahabol yung mga bagay sa mundong ito at tila ba wala silang panahon para sa Diyos. Para sa kanila, ang buhay sa mundo ay kailangang gugulin sa pagpapayaman at pagpaparami ng ari-arian. Sinasabi ng Panginoong Hesus na ang mga Kristiyano ay hindi dapat mabahala sa mga bagay na ito sapagkat alam ng ating Amang nasa langit ang ating kailangan kung kailan natin ito kailangan. Yung verse 33, ito yung isa sa mga pinakapopular na verses sa Bible na kung saan sinasabi ng Panginoong Hesus na tayo ay unahin ang kalooban ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Ang ibig sabihin ng salitang to seek is to strive after. It refers to having a strong desire to find something, and in this case, ito daw ay ang kingdom of God. Now, this kingdom of God has already arrived in the person of Jesus Christ. However, yung kanyang final fulfillment ay mangyayari sa kanyang muling pagbabalik. Now, para maging kabahagi ng kingdom of God, according to this verse, ay kailangang unahin muna ang katwiran ng Diyos. Ibig sabihin nun ay may mga expectations sa ating mga Kristiyano na tumataliwas doon sa kalakaran ng mundo. In other words, if we are a part of God's kingdom, ay kailangan tayo ay pinamamahalaan ng Diyos and therefore ay ating isinusuko sa Kanya ang ating mga kalooban. Simply put, ang Diyos na ang nasusunod sa buhay natin at hindi na tayo. In verse 34 ay merong isang utos na naman ng Panginoong Hesus at ang sabi niya, huwag daw nating problemahin yung mga problema bukas. Which completely makes sense kasi hindi nga naman natin alam kung ano ang dadalhin ng bukas. Kung ito man ay mga problema o mga pagpapala. Therefore, kung poproblemahin mo ngayon, you are giving your mind, your brain too much information na baka nga hindi naman mangyari bukas. Ibig sabihin, sayang yung effort, sayang yung pagod at stress. Sabi ng Panginoong Hesus that today's troubles are enough for today. Oo nga naman. Bukas, pagsikat ng araw, ay meron na naman panibagong set of challenges tayong kakaharapin. Pero ang maganda dito, sa bawat pagsubok, ay merong grasya ang Diyos na kanyang ibinibigay para ating mapagtagumpayan ang mga pagsubok na ito. Kaya dapat nabubuhay tayo one day at a time. How to seek first the kingdom of God. Sa video natin for this week, I will give you 3 practical ways kung paano natin ito magagawa. Number 1, repent. Basahin natin ang Matthew 3 verse 8. Bear fruit in keeping with repentance. Alam natin na napaka-importante ng repentance pagdating sa kaligtasan. Subalit hindi iyon doon nagtatapos. Sapagkat tayo bilang mga tao, kahit na tayo ay mananampalataya, ay nagkakasala. At dahil tayo nagkakasala, ibig sabihin ay lagi nating kakailanganin ang awa ng Diyos. At ito'y na-access lang natin sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Repentance is not a one-time event. Rather, it is a daily checking of our heart and being willing to ask God for forgiveness and cleansing. Each time that the Holy Spirit reminds us of a sin that we might have committed, importante na tayo ay tumigil muna at tayo ay magsisi at isuko ito sa Panginoon. Kapag tayo ay merong repentant na puso, mapapansin natin ang patuloy na paglago at paglalim ng ating pakikipag-ugnay sa Diyos. And therefore, that is one effective way of seeking the kingdom of God and His righteousness first. Number 2, read your Bible. Basahin natin ang Psalm chapter 119 verse 9. How can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word. Yung mga sermon ng iyong pastor tuwing linggo, maging yung mga Sunday school lessons ninyo ay mabuting mga paraan para patuloy kang lumago sa iyong buhay mananampalataya. However, alam natin na iilang oras ka lang nasa church tuwing linggo. Pag ikinumpara mo yan sa 168 hours na meron ka sa isang linggo ay napakaliit nung mga pagkakataon na napapakain mo ang iyong espiritu. Therefore, kailangan mo ng espiritual na pagkain araw-araw.
God's Word is essential for your growth and purity. Sapagkat sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ikaw ay natututong ma-discern ang tama at mali, ang katotohanan sa kasinungalingan. Bukod dyan, the more time you spend in the Bible, the deeper your relationship with God becomes. At dahil dyan, nakikita mo yung kanyang kalooban, and you begin to have that desire to seek His righteousness. So, don't forget to read your Bible daily. Number 3, rest in His promises. Psalm 62 verses 1 and 2. For God alone my soul waits in silence. From Him comes my salvation. He alone is my rock and my salvation. My fortress, I shall not be greatly shaken. Para sa nagsulat ng psalm na ito, sapat na ang Panginoon. Ibinibigay niya yung kanyang buong pagtitiwala kay Yahweh at hinihintay niya ang tugon ng Diyos sa kanyang mga panalangin. Dahil ang kanyang lakas ay nagmumula sa Diyos, dahil naniniwala siya na ang Diyos ay ang kanyang tagapagligtas. Dahil alam niya at nasubukan niya na ang katapatan ng Diyos, ang kanyang pananampalataya ay hindi kailanman matitinag. In the same way, God is the best Father there is. He is both our provider and our protector. His help is as sure as the sun rises in the morning and sets in the evening. Ganun kasigurado ang kanyang tulong dun sa mga umaasa sa kanya. At pag tinignan natin ang Panginoong Jesus, makikita natin that He embodies God's faithfulness. Dahil tinupad niya ang napakaraming mga pangako, ang napakaraming mga propesiya na nagpapatunay na ang Diyos natin ay tapat at mapagkakatiwalaan. Now, if God said na huwag kang mabahala, huwag kang matakot sa iyong mga pang-araw-araw na pangangailangan, kailangan mo itong paniwalaan at panaligan, sapagkat ang Diyos na nagbigay ng pangakong ito ay wala pang binigo at hindi siya magsisimula sa iyo. In conclusion, paano ba natin magagawa yung seek ye first the kingdom of God? In this video, 3 bagay yung ating natutunan. Number 1, repent. Number 2, read your Bible. And number 3, rest in God's promises. I hope kayo po ay may natutunan sa ating video for this week. And gusto ko pong batiin ang ating na community. Happy 4th anniversary. At sa Diyos po ang papuri. If you want more videos like this one, don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow our official Facebook page. And with that, my friend, I'll see you on the next one.